Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1841-47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Guardian Gu or Gerald, galing po sa Gusi, tatay ni Gory. May mga error po sa last video natin. Bagamat hindi pa nakapunta si Gory sa Azure Cloud Mansion, alam niya kung saan matatagpuan ang estate ng Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, habang tinatahak niya ang Azure Cloud Mansion, hindi niya alam na sinusundan siya. Sa kabila ng nakalusot na sa Divine Saint Stage, nasa early Divine Saint Stage lang siya. Natural, mahihirapan siyang makita si Delmar na sumusunod sa kanya dahil isa siyang martial cultivator sa Mastery Divine Saint Stage. Para sa kadahilanang ito, bagamat sinusundan siya ni Delmar sa hindi kalayuan, ganap na hindi alam ni Gory. Gusto ko talagang makita kung saan pumunta si Alvin. Bulong ni Delmar sa sarili habang sinusundan si Gory mula sa likuran. Malamig na kumikislap ang mga mata niya habang bumubulong sa sarili. Pagkaraan ng ilang araw, si Delmar na sumusunod kay Gory ay hindi napigil ang sumimangot. Ang Crouching Dragon Lake kung saan matatagpuan ang estate ng Azure Cloud Mansion sa harap lang. Anong ginagawa ni Gory dito? Bagamat ang Azure Cloud Mansion ay isa ring quasi third-rate na puwersa tulad ng kanilang Mystical Sky Mansion, ito ay higit na nakahihigit sa mga tuntunin ng lakas at posisyon. Ngayong dumating na si Delmar sa pasukan ng gayong puwersa, maging siya, ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay nakaramdam ng kaunting takot. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi sumagi sa isip niya na ang patutunguhan ni Gory ay ang Azure Cloud Mansion. Ito ay dahil wala pa siyang narinig na anumang koneksyon ni Gory at Alvin sa Azure Cloud Mansion. Ang unang ideya na pumasok sa kanyang isipan ay si Gory ay dumadaan lamang sa tabi ng lawa ng Crouching Dragon Lake, at wala siyang kinalaman sa Azure Cloud Mansion. Hanggat hindi sila pumasok sa Crouching Dragon Lake, hindi nila aalertuhan ang Black Armored Guards ng Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, hindi nagtagal, natuklasan ni Delmar na ang mga bagay ay umuusbong sa isang ganap na naiiba mula sa kung ano ang naisip niya. Si Gory ay hindi dumadaan sa Crouching Dragon Lake kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Azure Cloud Mansion. Pumasok talaga siya sa Crouching Dragon Lake. Sa labas ng Crouching Dragon Lake, nasaksihan ni Delmar sa sarili niyang mga mata kung paano lumipad si Gory papunta sa Crouching Dragon Lake. Naganap din ang eksenang inaasahan niyang mangyayari. Sa sandaling pumasok si Gory sa Crouching Dragon Lake, agad siyang napalibutan ng 10 Black Armored Guard na lumabas mula sa Crouching Dragon Lake. Ano ang sinusubukang gawin ni Gory? Bakit siya pupunta sa Azure Cloud Mansion? Kumunat ang noo ni Delmar. Naguguluhan pa rin siya kahit matagal na niyang iniisip. Natural, alam niyang hindi pupunta si Gory dito para maghanap ng kamatayan. May nangyayaring hindi niya alam. Bakit biglang nagbago ang ugali nitong mga orihinal na nagbabantang Black Armored Guard? Bagamat malayo ang agwat nila ngayon, kitang-kita ni Delmar na ang 10 Black Armored Guard na nakapalibot kay Gory ay biglang nagbukas ng daan para kay Gory. Mayroong kahit isang Black Armored Guard na namumuno kay Gory at magalang na nag-imbite sa kanya sa Crouching Dragon Lake. Ay ito. Anong nangyayari? Hindi ko pa narinig na may koneksyon si Gerald sa sinuman sa matataas na opisyal sa Azure Cloud Mansion. Hanggang sa mawala ang silhwete ni Gory sa harap ng kanyang mga mata, sa wakas ay nanumbalik si Delmar. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang Guardian Gerald mula sa Mystical Sky Mansion ay malamang nakilala ang ilang mataas na opisyal mula sa Azure Cloud Mansion. Hindi lang yun, dapat maganda rin ang relasyon nila. Ang posisyon ng mataas na opisyal ng Azure Cloud Mansion ay dapat na mataas sa Azure Cloud Mansion. Kung hindi, imposible para sa Black Armored Guard na ito na tretuhin si Gory, ang anak ni Gerald, ng magalang. Sa simula pa lang hanggang sa huli, hindi niya akalain na si Gory ang may malapit na relasyon sa ilang mataas na opisyal sa Azure Cloud Mansion. Hindi niya akalain na si Gory ay kwalipikadong makipagkaibigan sa isang mataas na opisyal sa Azure Cloud Mansion. Sa sandaling ito, ganap na nakalimutan ni Delmar ang tungkol kay Alvin. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na ang dahilan kung bakit naging magalang ang Black Armored Guards kay Gory ay dahil sa direktang utos ni Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ang dahilan sa likod nito ay si Alvin.
Balang araw, kung may dumating at nagsabing siya si Gory, isang alagad mula sa Mystical Sky Mansion, walang sinuman sa inyo ang dapat na maging mahinahon sa kanya. Kahit na ang mga salita ni Raymond ay simple, ang mga ito ay katulad ng isang imperial na utos ng Black Armored Guards. Paano kaya sila maglalakas loob na maging walang galang sa isang taong nag-utos ng personal sa mansion? Dapat ba akong pumunta at magtanong tungkol sa bagay na ito o dapat ba akong bumalik muna? Gusto ni Delmar na tumalikod at umalis. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya kung paano may tatago ni Gory si Alvin sa Azure Cloud Mansion, nakaramdam siya ng kaunting ayaw. Tiyak na nagtago si Alvin sa Azure Cloud Mansion ni Gory sa pamamagitan ng relasyon ng kanyang ama sa Azure Cloud Mansion. Mukhang plano nilang umalis sa Azure Cloud Mansion at magtungo sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land. Sa tingin ba ni Alvin walang sino man sa ating Dalton clan ang makakahawak sa kanya dahil lang sa nagtatago siya sa Azure Cloud Mansion? Si Delmar ay nagpatuloy sa paggawa ng kanyang sariling mga pagpapalagay habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang na parang gusto niyang pumatay ng tao. Sa kasalukuyan, ang pinaka-gusto niya ay kaladkarin si Alvin palabas. Siya man o ang kanyang ama, pareho silang nadama na kailangan nilang hanapin si Alvin upang mahanap ang pumatay sa kanyang anak na si Geoff. Fine, mas maganda kung pupunta ako at mag-inquire muna tungkol dito. I'm sure itong mga Black Armored Guards ng Azure Cloud Mansion na ito ay hindi maglalakas loob na maging discourteous kapag na-reveal ko na ang identity ko bilang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Malamang sasagutin din nila ang mga tanong ko. Sa huli, nagpasya si Delmar na pumunta at magtanong tungkol sa bagay na ito. Sa sandaling naisip niya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ang kanyang kumpiyansa ay lubos na nadagdagan. Swoosh! Sa isang iglap, si Delmar ay tila nag-transform sa isang cannonball habang siya ay lumitaw sa itaas ng Crouching Dragon Lake bago ang siyam na Black Armored Guards ay nakabalik sa Crouching Dragon Lake. Sino ka? Natural, ang hitsura ni Delmar ay naging alerto sa siyam na Black Armored Guards. Agad siyang pinalibutan ng siyam na Black Armored Guard. Ako si Delmar, ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion's Vice Mansion. Sabi ni Delmar habang nakataas ang ulo sa harap ng siyam na Black Armored Guard at sinabing. Kasabay nito, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na nagdiin sa siyam na Black Armored Guard hanggang sa maging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Kahit ano paman, si Delmar ay isa pa ring Mastery Divine Saint Stage Powerhouse. Natural, ang aura na inilabas niya ay hindi kayang tiisin ng grupo ng Eminent Saint Stage Powerhouses. Bagamat iyon ang kaso, hindi siya nang ahas na maging masyadong matapang. Maya-maya pa ay binawi niya ang kanyang aura. Ano man ang mangyari, ang mga Black Armored Guard na ito ay mula sa Azure Cloud Mansion. Gaya nga ng kasabihan, dapat tumingin sa may-ari bago pa man matamaan ng aso. Hindi niya gustong masaktan ang Azure Cloud Mansion dahil lang sa mga Black Armored Guard na ito. Kahit ang kanyang ama at ang Mystical Sky Mansion ay hindi basta-basta sasaktan ng Azure Cloud Mansion, pabayaan siya. Ang dahilan kung bakit siya kumilos ng ganoon kanina ay para hindi siya tingnan ng siyam na Black Armored Guard. Oh, ito ay si Vice Mansion Master Dalton mula sa Mystical Sky Mansion. Maya-maya, lumabas ang isa sa siyam na Black Armored Guard at ikinulong ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib bago yumuko kay Delmar. Magandang araw sa iyo, Vice Mansion Master Dalton. Ako si John Ray Lanten, ang Decare ng 73rd Squad ng Black Armored Army sa Azure Cloud Mansion. Magandang araw sa iyo, Vice Mansion Master Dalton. Ang natitirang 8 Black Armored Guard ay sabay-sabay na yumuko kay Delmar. Nang makita ni Delmar kung gaano kagalang-galang ang siyam na Black Armored Guard, mas naging mayabang si Delmar. Parang effective yung show of power niya kanina. Ikaw ang Decaren. Tumingin si Delmar kay John Ray. Matapos niyang makitang tumango ang huli ay tumango rin siya. Very good. May itatanong ako sa'yo kanina. Vice Mansion Master Dalton. Pinutol ni John Ray si Delmar bago niya natapos ang pagsasalita. Bagamat naging malungkot ang ekspresyon ni Delmar, patuloy na sinabi ni John Ray, nagutos ang ating Lord Mansion Master na kung pupunta ka, dapat ka naming pretuhin ng magalang, at hiniling pa niya sa amin na dalhin ka sa Central Main Hall, Vice Mansion Master Dalton. Sinabi noon ni Lord Mansion Master na gusto kanyang personal na tanggapin.
Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nawala ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Delmar. Bagamat naguguluhan siya dito, natuwa siya sa huli. Gusto ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion mo na personal akong tanggapin. Sa sandaling ito, naisip pa ni Delmar na mali ang kanyang narinig. Oo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakuha niya ang kanyang kumpirmasyon mula kay John Ray. Wala naman siyang narinig na mali. Agad na naramdaman ni Delmar ang mainit na pakiramdam na tumataas mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkahilo saglit. Halatang excited siya. Hindi niya pinansin ang iilang Black Armored Guard na ito dahil ang pinakamalakas sa kanila ay nasa tuktok lang ng Eminent Saint Stage. Gayunpaman, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay isang ganap na kakaibang kwento. Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ay isang tao kahit na ang kanilang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay kailangang igalang. Gayunpaman, personal niyang tatanggapin siya. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kaunting pagkawala ng ulo si Delmar. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nanambalik ang kanyang pakiramdam at napagtantong may mali. Hindi niya kilala ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, at hindi pa niya narinig na kilala ng kanyang ama ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kung ganoon, bakit sasabihin ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, isa sa dalawang overlord sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, sa kanyang mga subordinate na personal niyang tatanggapin siya? Bukod doon, paano nalaman ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na darating siya? May hindi tama. Matapos pikalmeya ni Delmar ang kanyang sarili, hindi na siya muling nawala sa kanyang kasabikan. Matapos huminga ng malalim, tumingin siya sa siyam na Black Armored Guard at sinabing, "Pakiusap, ipasa ang pasasalamat ko sa iyong Mansion Master. Gayunpaman, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin kaya kailangan ko munang umalis." Ngayong naramdaman ni Delmar na may mali, tuluyan na niyang itinapon sa kanyang isipan sina Alvin at Gory. Sa kasalukuyan, isa na lang ang natitira sa kanyang isipan. Kailangan niyang umalis sa Azure Cloud Mansion ng mabilis at hanggat maaari. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, nang hindi hinintay ang tugon ng siyam na Black Armored Guards, tumalikod siya at lumipad palabas ng Crouching Dragon Lake. Kasabay nito, isang malawak na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Delmar habang sinusubukan niyang umalis sa nakapalibot na lugar ng Azure Cloud Mansion ng mabilis hanggat maaari. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa bagay na ito. Kahit papaano, tila isang bitag nang sabihin sa kanya ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na gustong personal siyang tanggapin. Dahil nandito ka na, bakit ka nagmamadaling umalis? Bago pa mapakilos ni Delmar ang lahat ng kanyang lakas para mapabilis, isang malamig na boses na may halong pagpatay ang tumunog sa kanyang harapan. Nang huminto siya, natuklasan niyang may nakatayo na sa kanyang harapan. Ang taong ito ay nakasuot din ng itim na baluti, ngunit mas maganda at magaan ang hitsura nito. Ang Black Armored Guard na ito ay isang binata na may mukhang malayo. Mayroon siyang mahaba at nakakatakot na peklat na nagsimula mula sa tuktok ng kanyang kaliwang mata hanggang sa ibaba ng kanyang mukha, na naging dahilan upang magkaroon siya ng malupit na hitsura. Ikaw si Tobias, Centurion ng Black Armored Army. Nang makita ang binatang ito na may peklat na mukha, agad na bumungad kay Delmar ang takot. Si Tobias ang pinakamalakas na tao pagkatapos ng captain ng Black Armored Army. Isa siyang powerhouse sa tuktok ng Divine Saint Stage. 1842. Sa Azure Cloud Mansion, sikat ang ilan sa mga matataas na opisyal dahil sa kanilang lakas. Kasama rito si Tobias, isa sa mga centurion sa Black Armored Army. Bukod sa pagiging pinakamalakas na tao pagkatapos ng captain ng Black Armored Army, siya rin ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Exemplary Saint Stage sa Azure Cloud Mansion at sa buong lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang lahat ng ito ay malawak na kinilala ng mga tao. Hindi lang iyon, ngunit gumawa pa siya ng anunsyo na humihiling sa sinumang nasa ibaba ng Exemplary Saint Stage sa lower province ng Dao Marshall Saint Land na hindi kumbinsido dito na homanin siya. Kahit sino pa iyon, sila ang magiging pinakamalakas na tao sa ibaba ng Exemplary Saint Stage sa lower province ng Dao Marshall Saint Land kung matatalo nila siya. Bagamat maraming tao sa ibaba ng Exemplary Saint Stage ang dumating upang homanin siya sa Azure Cloud Mansion, wala ni isa man sa kanila ang nanalo. Sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, si Tobias ay kilala rin bilang Legend of the Divine Saint Stage.
Sa mundo ng Divine Saint Stage, isa siyang alamat. Batay doon, maiisip ng isa kung gaano siya kalakas. Panginoong Centurion. Matapos lumitaw si Tobias, lumitaw din ang siyam na Black Armored Guard na pinamumunuan ni Dakir and John Ray at magalang na Yumoko. Kung bibigyan ng pansin, makikita na ang siyam na tao na pinamumunuan ni John Ray ay nakatingin kay Tobias na may bakas ng paggalang sa kanilang mga mata. Sa Black Armored Army, ang kanilang captain na siya ring commander ng Black Armored Army, ay isang powerhouse mula sa mas lumang henerasyon. Dahil dito, iginagalang lamang nila ang commander mula sa malayo. Gayunpaman, maliban sa paggalang kay Tobias, iniidolo siya ng lahat ng mga batang centurion na ito. Sa ilang daang taon ng kasaysayan sa Azure Cloud Mansion, ang likas na talento ni Tobias ay mas mababa lamang sa kanilang Lord Mansion Master. Si Tobias ay nasa early 30s pa lamang ngayong taon. Bagamat nakaramdam ng takot si Delmar sa harap ni Tobias, nagawa niyang itago ito at nagkunwaring galit habang nagtanong sa kanyang malalim na boses, Centurion Tobias, ano ang sinusubukan mong gawin? Ni hindi niya magagawang labanan ang isang ordinaryong powerhouse sa tuktok ng Divine Saint Stage, lalo pa si Tobias na hindi magagapi sa lahat ng powerhouse ng Divine Saint Stage. Ang kanyang cultivation base ay kasalukuyang nasa Mastery Divine Saint Stage lamang. Ang orihinal na malamig na mukha ni Tobias ay naging mas malamig. Ano ang sinusubukan kong gawin? Tanong ni Tobias nang marinig ang mga salita ni Delmar. Samantala, tila bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid. Isang pagpapala na gustong tanggapin ka ni Lord Mansion Master ng personal. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, maaari kang mamatay dito. Dalawa, maaari mo akong sundan pabalik sa Central Main Hall. Ang tono ni Tobias ay naging malamig habang lumilipas ang panahon na ito ay nagpapanginig sa mga tinek ng mga tao. Nang marinig ang mga salita ni Tobias, naging seryoso ang mga ekspresyon ni Delmar habang sinabi niya, Tobias, ako ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng Mystical Sky Mansion. Sa sandaling ito, walang pagpipilian ni Delmar kundi gamitin ang Mystical Sky Mansion bilang kanyang kalasag. Sa kasamaang palad, mukhang walang pakialam si Tobias sa Mystical Sky Mansion. Ang kanyang malamig na boses ay patuloy na nagsasabi, bibigyan kita ng isang span ng 3 paghinga upang mapili. Kung hindi ka pa rin nakakipili sa isang span ng 3 paghinga, kukunin ko na pinipili mo ang dating pagpipilian. Sa kasalukuyan, ang span ng isang hininga ay lumipas na. Bumalatay ang takot sa mukha ni Delmar nang matuklasan niyang wala itong saysay kahit na ginamit niya ang pangalan ng Mystical Sky Mansion. Tila nakahawak siya sa mga straw habang sinasabi niya, ang aking ama ay si Jeffrey, ang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Siya ay nasa Huwarang Sun Stage. Nang makita ni Delmar na hindi gumana ang pangalan ng Mystical Sky Mansion, lumipat siya sa paggamit ng pangalan ng kanyang ama sa halip. Isang hininga pa ang natitira. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Tobias habang patuloy siyang nagbibilang sa kanyang malamig na boses. Isang buntong hininga na lang ang natitira. Nawala ang mga kulay sa mukha ni Delmar, at sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Susundan kita sa Central Main Hall ng Azure Cloud Mansion's main mansion. Walang paraan na makalaban siya sa harap ni Tobias. Kung gusto niyang mabuhay, maaari lamang siyang magkompromiso. Ang 9 na Black Armored Guard na pinamumunuan ni John Ray ay tumingin kay Delmar nang may pagtataka nang makita itong masunuring sumusunod kay Tobias. Itong Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, si Delmar, ay talagang isang kahihiyan sa Mystical Sky Mansion. Sa harap ni Lord Centurion Tong, sumuko siya nang wala pang 3 paghinga. Nagtataka talaga ako kung paano naging Vice Mansion Master si Delmar sa Mystical Sky Mansion in the first place. Wala na ba silang iba sa Mystical Sky Mansion? Nabalitaan ko na ang ama ni Delmar ay isa sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Marahil ay dahil sa nepotismo kaya siya nagtagumpay na maging Vice Mansion Master. Nakikita ko. Sa sandaling ito, hindi pa nakakaalis si Delmar kasama si Tobias. Dahil sa kadahilanang ito, natural, narinig niya ang talakayan ng 9 na Black Armored Guard na puno ng pang-aalipusta. Hindi ba sinabi na ang Black Armored Army ng Azure Cloud Mansion ay lubos na disiplinado at tahimik? Bakit napakasama ng mga salita nila noon?
Sa sandaling ito, tila nakalimutan ni Delmar kung gaano siya ka-arrogant kanina nang makaharap ang siyam na black armored guards. Sa central main hall ng Asher Cloud Mansion's main mansion. Pasok. Malamig na sumulyap si Tobias kay Delmar. Matapos masunaring pumasok si Delmar sa central main hall, lumipat si Tobias upang tumayo sa malaking pasukan ng central main hall na parang isang nakakatakot na Diyos na nagbabantay sa pinto. Sino ang nasa loob ng central main hall na kailangang personal na bantayan ni Tobias? Ang Black Armored Army's Centurion, ang pinto. Pagkapasok ni Delmar, nakita niya ang isang tao. Bukod dito, ito ay isang taong kilala niya. Gory. Sa malaking central main hall, maliban kay Delmar nakakapasok lang, si Gory lang ang nasa loob. Vice Mansion Master Dalton, bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Gory nang makita si Delmar. Batay sa ekspresyon ni Gory, halatang hindi niya alam magpapakita si Delmar. Hindi siya sinagot ni Delmar. Ano pa ang masasabi niya? Hindi naman niya masasabing sinundan siya rito, di ba? Gayunpaman, si Gory ay hindi isang tanga. Mabilis niyang nahulaan ang dahilan ng presensya ni Delmar. Sinundan mo ako. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Alvin. Ang direksyong tinatahak mo pagkaalis ng Mystical Sky Mansion ay kapareho ng direksyon na pinuntahan niya dati. Naglakas loob ka bang sabihin na wala ka dito para sa kanya? Nang magsalita si Delmar tungkol kay Alvin, nairita siya. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, hindi sana namatay ang anak niya. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, hindi niya sana sinundan si Gory at nakulong sa Asher Cloud Mansion ngayon. Hindi lang iyon, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano ang intensyon ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Paano niya nalaman na pupunta siya sa Asher Cloud Mansion? Bakit gusto niyang i-welcome siya ng personal? Natuwa si Gory nang makita niya kung paano naglakas loob pa rin si Delmar na maging napakatapang kahit na sa Asher Cloud Mansion. Ito ang teritoryo ng kanyang nakababatang kapatid. Samantala, hindi siya nag-abalang magtago ng anuman at umamin sa balak niyang pagpunta rito. Tama. Nandito ako para hanapin si Junior Brother Alvin. Kung ganoon, bakit hindi kita masundan? Napangiti si Delmar. Gayunpaman, hindi talaga sumagi sa isip ko na ang tatay mo, si Gerald, ay may kakilala talagang mataas na opisyal mula sa Asher Cloud Mansion. Sigurado akong dapat may mataas na posisyon ang taong iyon sa Asher Cloud Mansion dahil handa silang itago si Alvin para sa iyong ama. Nang magsalita si Delmar, mayroon siyang alam na ekspresyon sa kanyang mukha na para bang nalaman na niya ang lahat. Nang makita ni Delmar si Gory ay hindi tumugon kahit na makalipas ang mahabang panahon, ipinalagay niya na siya ay nahulaan ng tama. Bakit hindi ka nagsasalita? Speechless ka ba dahil naisip ko ang lahat? Sa sandaling ito, tila nakalimutan ni Delmar ang dahilan kung bakit siya narito. Kung hindi niya sasabihin ang mga ganoong salita. Sinong mataas na opisyal ng Asher Cloud Mansion ang maglalakas loob na dalhin ang kanilang personal na bisita sa Central Main Hall? Ang Central Main Hall ay ang lugar kung saan tinanggap ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ang kanyang mga bisita. Bukod dito, hindi tumugon si Gory dahil nabigla siya sa mga salita ni Delmar. Gayunpaman, sa wakas ay may naalala siya. Hindi alam ni Delmar ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang nakababatang kapatid. Oo, naisip mo na ang lahat. Hindi ako makapagsalita. Tumanggaw si Gory bilang pagsang-ayon ng harapin ang kay-abangan ni Delmar. Si Gory ay may tomaka. Panlabas na ekspresyon. Gayunpaman, sa loob-loob niya, pinapagalitan niya si Delmar dahil sa pagiging tulala. Si Delmar ay hindi na kumilos ng mayabang dahil tila si Gory ay kumilos ng matino sa pagkakataong ito. Dahil dito, naramdaman niyang may mali. Ang kasalukuyang Gory ay ganap na naiiba sa Gory na kilala niya. Si Gory ba ay isang taong madaling ikompromiso ito? Natural, hindi. Sa sandaling ito, muling kumalma si Delmar. Pagkatapos niyang kumalma, naalala niya kung nasaan siya. Ang Central Main Hall ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion ay kung saan nagtitipon ang grupo ng mga matataas na opisyal para sa mga pagpupulong. Lugar din ito para salubungin ng Mansion Master ang kanyang mga bisita. Gory, huwag mong sabihing ikaw din.
Nang tatanungin na sana ni Delmar si Gory kung imbitado rin ba siya rito ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas sa isang napapanahong paraan. Si Delmar ay hindi estranghero sa boses na ito. Vice Mansion Master Dalton, napakatagal na noong huli tayong nagkita. Habang umalingaw-ngaw ang tunog, isang figure ang pumasok din sa Central Main Hall. Ang taong pumasok ay walang iba kundi si Alvin. Junior Brother Alvin. Ngayon na sa wakas ay nakita na niya si Alvin, isang ekspresyon ng kagalakan ang lumitaw kaagad sa mukha ni Gory habang pinuntahan siya upang batiin siya. Senior Brother Gory, sa wakas nandito ka na. Tumawa ng malakas si Alvin nang humarap kay Gory na masigasig na bumati sa kanya. Alvin. Nang sa wakas ay muling nagkita sina Alvin at Gory, ang solemne na boses ni Delmar ay sumabad sa kanila. Hindi ako makapaniwalang buhay ka. Sabihin mo sa akin. Sino ang pumatay sa anak ko noong araw na iyon? Tanong ni Delmar sa tonong nagtatanong. Tumango si Alvin kay Gory bago muling tumingin kay Delmar. Nakangiting walang pakialam, sinabi niya, Vice Mansion Master Dalton, kailangan mo pa bang magtanong? Naturally, ako ang pumatay sa anak mo. Ikaw. Hindi ka qualified. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hindi lamang si Delmar ang hindi nagalit, ngunit sa halip ay may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang anak, si Geoff, ay nasa early Divine Saint stage. Paano siya posibleng mapatay ni Alvin? Ano? Vice Mansion Master Dalton, sa tingin mo ba kahit na ang iyong anak ay isang early Divine Saint stage Devil Cultivator, hindi ko siya mapapatay? Nakangiting tanong ni Alvin at singkit na mga mata. Maagang banal na Sun Stage Devil Cultivator. Bago makasagot si Delmar, binawi si Gory. Si Geoff ay isang early Divine Saint Stage Devil Cultivator. Batay sa kanyang kaalaman, si Geoff ay tila isang Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator 2 taon na ang nakararaan. Kahit na gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay, siya ay dapat na maging isang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator. 1843. Hindi ba? Tiningnan ni Delmar si Alvin ng masama at ngumisi. Mapalad ang aking anak na nakahanap ng Prehistoric Devil Beast's relic at nakuha ang legacy ng Prehistoric Devil Beast. Dahil dito, nagawa niyang makalusot sa Early Divine Saint Stage mula sa Intermediate Eminent Stage sa loob ng wala pang 2 taon. Bagamat mataas ang iyong likas na talento, ang iyong cultivation base ay nasa tuktok lang ng Eurobong stage ng stage. Ang Prehistoric Devil Beast's relic. Ang maagang banal na stage ng santo. Nabigla pa rin si Gory sa mga salita ni Alvin. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Delmar, masasabi niyang si Alvin ay nagsasabi ng totoo. Napakaswerte ni Geoff. Kung iisipin ay nakakita siya ng Prehistoric Devil Beast's relic at nakuha ang legacy nito. Nagawa pa niyang makalusot sa Early Divine Saint Stage mula sa Intermediate Refined Saint Stage wala pang 2 taon. Nang maisip niya kung paano lamang siya nakalusot sa Early Divine Saint Stage kamakailan pagkatapos ng mahirap na paglilinang sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng hindi patas. Ang Prehistoric Devil Beast's relic. Ang Prehistoric Devil Beast's legacy. Nang marinig ang mga salita ni Delmar, si Alvin ay saglit na natigilan bago siya humagalpak ng tawa. Vice Mansion Master Dalton, sinabi ba ni Geoff sa iyo na natagpuan niya ang Prehistoric Devil Beast's relic at nakuha ang legacy nito? Tumingin si Alvin kay Delmar na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Naging seryoso ang ekspresyon ni Delmar. Hindi niya alam kung bakit tumatawa si Alvin. Vice Mansion Master Dalton, parang hindi naging tapat ang anak mo kahit sa harap mo. Well, sa totoo lang, kung hindi dahil sa inisip niya na sigurado akong mamamatay ako, hindi niya sasabihin sa akin ang totoo kung bakit mabilis na tumaas ang kanyang cultivation base. Si Alvin ay matamang tumingin kay Delmar nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Lalong lumilitaw ang pangungutya sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Anong katotohanan? Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Delmar. Sa sandaling ito, curious din na tumingin si Gory kay Alvin. Hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ni Alvin, ngunit inaasahan niyang marinig ang susunod na sasabihin ni Alvin.
Ang totoo ay hindi nakahanap si Delmar ng anumang prehistoric Devil Beast's relic at hindi rin siya nakakuha ng anumang legacy mula sa prehistoric Devil Beast. Ang dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang kanyang cultivation base ay dahil sa kanyang paglilinang ng Devouring Dark Devil technique tulad ng dating Palace Master Brooks mula sa Heaven Palace. Walang pakialam na sinagot ni Alvin ang tanong ni Delmar. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang pamamaraan ng madilim na devil. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nanliit ang mga mata ni Gory at tumingin kay Delmar na may ganap na kakaibang tingin. Delmar. Ang lakas ng loob mong payagan ng iyong anak na linangin ang Devouring Dark Devil technique. Napakatapang mo. Basura. Pinandilatan ni Delmar si Alvin habang ang malawak na enerhiya sa kanyang katawan ay malapit ng lumabas. Alvin, patay na ang anak ko. Hindi ako papayag na siraan mo siya. Slander. Tumawa si Alvin. Vice Mansion Master Dalton, hindi ko siniraan ang iyong mabuting anak. Lahat ng alam ko ay galing sa sarili niyang bibig. Hindi lang iyon, kundi sinabi pa niya sa akin na siya ang nagayos ng pagpupulong ni Palace Master Brooks at JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Marahil, hindi nagawa ni Palace Master Brooks ang kanyang ginawa kung hindi dahil sa sulsol ng iyong anak. Nang makarating siya sa dulo ng kanyang pangungusap, nanlamig kaagad ang kanyang tingin. Nang marinig ni Delmar ang mga salita ni Alvin, natahimik siya sandali. Naaalala pa rin niya noong panahong iyon na sinusubaybayan niya si JC, ang kanyang anak ay pumunta sa sekretong silid sa ilalim ng lupa kung saan nakakulong si JC. Matagal na siyang nakatayo sa tabi ng kama ni JC. Noong panahong iyon, akala niya ay nagawa ng kanyang anak na makipag-usap kay JC ngunit sinabi ng kanyang anak na hindi niya ito nagawa. Natural, hindi niya pinaghihinalaan ang kanyang anak noong panahong iyon. Gayunpaman, ngayong narinig niya ang mga salita ni Alvin, nakita niyang kakaiba rin ang pangyayari. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang orihinal na matatag na puso ay nagsimulang mag-alinlangan din. Huwag mong sabihing nagawa ni Jeff na makausap si JC sa oras na iyon. Hindi kaya niya sinabi sa akin dahil natatakot siyang hindi ako papayag na linangin niya ang Devouring Dark Devil technique. Nadurog ang puso ni Delmar nang maisip niya ito. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na alam ni Jeff kung paano napahiya si Palace Master Brooks ni Baltazar, ang deputy ng Mountain Shade Black Market. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at pinaypayan ang apoy sa harap ni Palace Master Brooks. Alam niya kung gaano kasabik ang Palace Master Brooks na maghiganti, tiyak na hinikayat niya ito na gawin ito. Nagtagumpay siya. Sa totoo lang, lahat ito ay mga haka-haka ni Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, si Jeff ay malamang nawala sa Mystical Sky Mansion nang ang mga batang babae sa kanluran ay ginawang mga tuyong bangkay, tama ba? Hindi lang iyon, ngunit dapat na bumalik siya sa Mystical Sky Mansion pagkatapos mabunyag ang insidente doon, tama? Hindi nagmamadaling tanong ni Alvin habang nakatingin kay Delmar. Nang marinig iyon, pinag-isipan itong mabuti ni Delmar. Iyon daw ang nangyari. Itigil ang paninirang puri sa kanya kung wala kang anumang aktwal na patunay. Naturally, bagamat nagsimulang magduda si Delmar, tumanggi pa rin siyang aminin ito. Hayaang patay na ang kanyang anak, hinding-hindi niya ito aaminin. Kahit na ang kanyang anak ay hindi namatay at nilinang ang Devouring Dark Devil technique, hindi pa rin niya ito aaminin. Sa katunayan, ang mga nag-cultivate ng Devouring Dark Devil technique ay malawak na kinasusuklaman sa Dow Marshall Saint Land. Actual proof. Ngumiti si Alvin. Gusto mo bang manampa ako sa panunumpa ng parusa sa kidlat para ipakita sa iyo na hindi ako nagsisinungaling? Hindi na kailangan. Hindi naman ako maniniwala sa'yo. Agad na tinanggihan ni Delmar ang panukala ni Alvin sa sandaling marinig niya ito. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, halos sigurado siya na ang kanyang anak, si Jeff, ay tiyak na nilinang ang Devouring Dark Devil technique. Kung hindi, hindi maglalakas loob si Alvin na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Ibinahagi ni Gory ang parehong kaisipan kay Delmar. Talagang nilinang ni Jeff ang Devouring Dark Devil technique. Nararapat siyang mamatay kung ganoon. Malamig na sabi ni Gory. Hindi niya inabala ang matalim na tingin ni Delmar na nakatutok sa kanya. Fine, we'll drop the subject for now.
Kung nilinang ni Joff ang Devouring Dark Devil technique o hindi, sigurado akong alam mo ang sagot sa puso mo, Vice Mansion Master Dalton, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Delmar. Alvin, tatanungin ulit kita. Sino ang pumatay sa anak ko? Kilala ka ba ng pumatay sa kanya? Kung hindi, bakit patay ang anak ko at buhay ka? Malamig na tanong ni Delmar habang nakatitig kay Alvin. Vice Mansion Master Dalton, sinabi ko na sa iyo ang totoo. Ako ang pumatay kay Joff. Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala sa akin. Napaharap muli sa tanong ni Delmar, umiling lang si Alvin. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, nagkibit-balikat pa siya nang walang magawa. Fine. Dahil sinabi mong pinatay mo siya, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano pinatay ng isang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage ang isang devil cultivator sa early Divine Saint Stage? Muling naging seryoso ang ekspresyon ni Delmar. Naiinip na siya ngayon. Kung hindi dahil sa katotohanan gusto niya ng mga sagot mula kay Alvin, sa simula pa lang ay inaatake na niya siya. Well, sa normal na mga pangyayari, magiging mahirap para sa akin na patayin si Joff gamit ang aking cultivation base. Tumango si Alvin. Sumangayon siya sa mga salita ni Delmar. Sa ilalim ng mapagbantay na titig ni Delmar, patuloy niyang sinabi, gayunpaman, gaano man kalakas si Joff, isa pa rin siyang devil cultivator sa early Divine Saint Stage. Sa harap ko, kahit isang devil cultivator sa tuktok ng Divine Saint Stage ay mamamatay, lalo pa ang isang devil cultivator sa early Divine Saint Stage. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, naglabas ng kumpiyansa ang kanyang katawan. Nang marinig ang kanyang mga salita, kapwa natulala sina Delmar at Gory. Batay sa kanyang mga salita, maaari pa niyang patayin ang isang devil cultivator sa tuktok ng Divine Saint Stage. Tama na yan. Dala ni Junior Brother Alvin ang Devil Seal Tablet. Nang rinig niya ang mga salita ni Alvin kanina, medyo nag-aalinlangan si Gory hanggang sa maalala niyang si Alvin ang may Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Sa wakas ay naisip niya ito. Sa true origin ng kanyang junior brother na katumbas ng isang powerhouse sa tuktok ng Eminent Saint Stage, talagang nagawa niyang patayin ang lahat ng Devil Cultivator sa ilalim ng Exemplary Saint Stage kapag na-activate niya ang Devil Seal Tablet. Hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang nagawa niyang pumatay ng Devil Cultivator sa tuktok ng Divine Saint Stage. Natural, alam ito ni Gory dahil alam niya ang tunay na pagkatao ni Alvin at nataglay niya ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, hindi alam ni Delmar ang alinman sa mga ito. Nakakatawa. Nabawi ni Delmar ang kanyang katinoan at tinitigan si Alvin ng mapanukso habang sinasabi niya ang pang-aalipusta, Alvin, kahit na gusto mong magsinungaling, gawin mo man lang itong kapanipaniwala. Isa kang martial cultivator sa tuktok ng Eminent Saint Stage. Hindi ka lang nagyabang tungkol sa pagpatay sa isang early Divine Saint Stage, kundi pati na rin sa Devil Cultivator, kaya mong patayin ang Devil Cultivator. Peak of the Divine Saint Stage. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Nang matapos ni Delmar ang kanyang pangungusap, malamig siyang ngumisi na may ekspresyong I'm so smart sa kanyang mukha. Matagal na tumawa ng malakas si Alvin bago siya tuluyang tumigil. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Si Delmar ay galit, nakaramdam ng kahihiyan. Huwag mong sabihing mali ako. Vice Mansion Master Dalton, tulala ka talaga. Sa ilalim ng galit na titig ni Delmar, walang pakialam na sumagot si Alvin, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Sinabi ko sa ilalim ng normal na mga pangyayari, talagang napakahirap para sa akin na patayin si Joff gamit ang aking cultivation base. Gayunpaman, paano kung mayroon akong sandata na mapagkakatiwalaan ko? Siguro kung narinig mo na ang Dao Saint na dakilang Saint Weapon na iyon sa weapon na Dao Saint Teneng Saint Weapon. Dalubhasa sa paghihigpit sa mga Devil Cultivator. Ang 10 Great Saint Weapons Ranking. Super Saint Weapon. Ang Super Saint Weapon na dalubhasa sa paghihigpit sa mga Devil Cultivator bukod pa dyan. Ang Devil Seal Tablet. Isang ideya ang agad na lumitaw sa isip ni Delmar. Sa pagkakaalam niya, ang nag-iisang Super Saint Weapon na maaaring maghigpit sa mga Devil Cultivator sa 10 Great Saint Weapons Ranking ay ang Devil Seal Tablet.
Kapag na-activate na ang Devil Seal Tablet, maaari pang patayin ng isa ang mga Devil Cultivators na may mas mataas na cultivation base. Ang Devil Seal Tablet ay usap-usapan na nasa pag-aari ng isang binata ilang taon na ang nakalipas. Mukhang Alvin ang pangalan niya. Alvin. Alvin. Sa sandaling naisip ito ni Delmar, tumingin siya kay Alvin na parang nakakita ng multo. Ikaw si Alvin. Imposible. Umiling si Delmar bilang pagtanggi at itinanggi ang sarili niyang iniisip bago pa man makasagot si Alvin. Nakita na niya ang larawan ni Alvin dati. Ibang-iba ang itsura niya sa Alvin na nakatayo sa harapan niya. Hindi lang iyon, ngunit walang anumang palatandaan ng pagbabalat kayo sa mukha ni Alvin. 1844. Sa kasalukuyan, itinago ni Alvin ang kanyang tunay na anyo at nakasuot ng disguise ni Alvin upang makita si Delmar. Imposible. Walang pakialam na sumagot si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Delmar. Sa tingin mo ba imposibleng ako si Alvin dahil lang sa hindi mo makita ang anumang senyales ng pagbabalat kayo sa aking mukha? Bago sumagot si Delmar, nakita niya ang mga kalamnan sa mukha ni Alvin na nagsimulang lumipat. Maya-maya pa, isang bagong mukha ang bumungad sa kanya. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na mayroong isang kahangahangang taktika sa pagbabalat kayo sa mundong ito. Malinaw na itinago ni Alvin ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang divine consciousness ay hindi makakita ng anumang mga palatandaan ng pagbabalat kayo. Ikaw si Alvin. Sandaling natigilan si Delmar. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, sinimulan niyang pag-aralan ang mukha ni Alvin at natuklasang kapareho ito ng larawang nakita niya ilang taon na ang nakararaan. Ang tao sa portrait ay, natural, walang iba kundi si Alvin na may hawak ng Devil Seal Tablet. Tama. Ako si Alvin. Ngayon, naniniwala ka bang ako ang pumatay sa anak mo, Vice Mansion Master Dalton? Mapanuksong tanong ni Alvin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Delmar. Sa sandaling nakita niya si Alvin na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, napagtanto na niya na lahat ng sinabi ni Alvin ay totoo. Ang kanyang anak ay talagang pinatay ni Alvin. Upang maging mas tumpak, pinatay siya ng Devil Seal Tablet na hawak niya. Naalala pa niya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak ay dahil sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Walang anumang mga palatandaan ng mga panlabas na pinsala. Ang paraan ng pagpatay ng Devil Seal Tablet sa isang Devil Cultivator ay sa pamamagitan ng pagsira sa kaluluwa ng Devil Cultivator. Wala na siyang tanong. Sa wakas ay natagpuan na niya ang pumatay sa kanyang anak. Alvin. Sandali lang, Alvin na lang ang itawag ko sa'yo. Tumingin si Delmar kay Alvin. Bukod sa puot, may mga bakas din ng kasakiman sa Devil Seal Tablet sa kanyang mga mata. Salamat sa pagsabi sa akin na ikaw ang pumatay sa anak ko. Dahil iyon ang kaso, bibigyan kita ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Nang matapos siyang magsalita ay agad na lumabas ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan. Sinugod niya si Alvin nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, isang isip lang ang natitira sa isip ni Delmar. Kailangan niyang patayin si Alvin para ipaghiganti ang kanyang anak at agawin ang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay isa sa 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Pinagnanasaan ito ng lahat. Natural lang na pagnanasaan din ito ni Delmar. Sa kasalukuyan, lubos niyang nakalimutan na siya ay nasa Azure Cloud Mansion. Hindi niya inaasahan na magiging matapang si Alvin na ihayag ang kanyang tunay na anyo at inamin pa ang pagpatay sa kanyang anak. Si Delmar, sa sandaling ito, ay ganap na nawala sa kanyang sarili sa kanyang pagnanais na maghayganti at kasakiman. How dare you? Nang bahagyang gumalaw ang mukha ni Delmar at umaarangkada siya, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa main hall. Napakalakas ng tunog nito na para bang makakabasag ng eardrum ng isa. Masasabing ang boses ay pag-aari ng isang matanda. Whoosh! Kasabay nito, lumitaw ang isang malamultong figure na humaharang sa dinadaanan ni Delmar. Bang! Tila hindi gumalaw ang malamultong figure, ngunit si Delmar na mabangis na umaangkas na parang bugzo ng hangin ay pinalipad bago siya bumagsak sa lupa ng patiwarik. Barf! Nakaramdam ng pagkahilo si Delmar pagkalapag niya, at agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at samuka ng isang subo ng dugo. Pinilit niyang bumangon, ngunit wala itong saysay.
Masyadong mabigat ang sugat niya kaya hindi na siya makatayo. Nang imulat ni Delmar ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan, nakita niya ang isang matandang figure na nakatayo sa harap ni Alvin, na sumasangga sa kanya. Rong Yuan. Bumalatay ang takot sa mukha ni Delmar nang makita niyang pinuprotektahan ng matanda si Alvin. Si Rong Yuan ang kanang kamay ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Kapareho niya ang kasikatan ni Kumi. Napakalakas niya kaya mas mababa lang siya sa Mansion Master ng kanilang Mystical Sky Mansion. Mas malakas siya kaysa sa dalawang dakilang guardian sa kanilang Mystical Sky Mansion. Young Mansion Master. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ni Delmar sa pagkalito nang makita niyang tumalikod si Rong Yuan at magalang na yumuko kay Alvin. Young Mansion Master. Tanging ang anak ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ang maaaring tawaging Young Mansion Master ni Rong Yuan, tama ba? Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na may anak na lalaki. Bukod dito, si Alvin ang pumatay sa kanyang anak. Alvin. Raymond. Pareho silang magkaparehas ng apelyido. Bulong ni Delmar sa kanyang sarili nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Agad na lumubog ang kanyang puso. Huwag mong sabihin sa akin na si Alvin ay anak ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond. Sandali lang. Kung anak siya ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, bakit siya magpapanggap na Alvin at sasali sa Mystical Sky Mansion? Dahil ba ito sa St. Marshall Secret Zone? Naguguluhan pa rin si Delmar kahit na matagal na itong pinag-isipan. Kahit sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya naisip na ang taong gustong-gustong patayin ni Dalton Clan, na inakala nilang walang tao, ay magiging anak ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Elder Rong. Ngumiti si Alvin bilang tugon sa ngayon ni Rong Yuan. Hindi siya nang ahas na kumilos ng walang paggalang sa matandang ito na nasa tabi ng kanyang murang ama sa loob ng maraming taon. Tungkol naman sa hindi pagkakaunawaan noon, alam niyang mali ang pagkakaintindi niya sa matanda matapos siyang bigyan ng paliwanag ng kanyang ama. Ipinasa nga ni Rong Yuan ang napakagandang jade box sa kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ang humiling kay Rong Yuan na sabihin sa Black Armored Guard na dumating upang iulat na si Alvin ay isang sinungaling. Ang dahilan ng pagkilos ng kanyang ama ay upang subukan ang kanyang lakas. Dahil nalutas ang hindi pagkakaunawaan, walang sama ng loob sa pagitan nila ni Rong Yuan. Young Mansion Master, paano ko haharapin ang lalaking ito? Si Rong Yuan ay labis na mapagpakumbaba sa harap ni Alvin. Para bang itinuring niya si Alvin tulad ng pagtingin niya sa Mansion Master, si Raymond. Loyal siya sa Mansion Master, natural lang sa kanya na tretuhin ang anak ng Mansion Master sa parehong paraan. Pigilan mo siya sa ngayon. Haharapin ko siya pagkatapos nito, sagot ni Alvin. Oo. Magalang na tumanggo si Rong Yuan sa kanyang ulo. Siya, pagkatapos, lumingon. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay, pinigilan niya si Delmar na sinusubukang tumakas. Ang enerhiya ng isang exemplary Saint Stage powerhouse na na-transform sa isang invisible energy ay lumundag sa katawan ni Delmar, ganap na pinipigilan ang kanyang enerhiya. Agad na bumagsak si Delmar sa lupa. Namutla ang mukha niya. Agad siyang naging ordinaryong tao. Si Alvin ay humakbang pasulong at tumayo sa harap ni Delmar. Tumingin siya kay Delmar na nakahiga sa lupa at nag-click sa kanyang dila habang nagtatanong, "Okay ka lang ba, Vice Mansion Master Dalton?" Si Delmar na nakahiga sa lupa ay may maraming ekspresyon na lumilitaw sa kanyang mukha. Ang kasakiman at puot sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng gulat at kawalan ng pag-asa. Ang pagkamatay ng kanyang anak at ang Devil Seal Tablet ay ibinato sa kanyang isipan sa sandaling ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kanyang buhay. Kung nagawa niyang manatiling buhay ay maiisip niya ang iba. Kung namatay siya, wala na siyang magagawa pa. Young Mansion Master. Sa sandaling ito, isang magalang na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang eksenang hindi inaasahan ni Alvin ang bumungad sa kanyang mga mata. Si Delmar, na ang enerhiya ay ganap na napigilan ni Rong Yuan at hindi naiiba sa isang ordinaryong tao, ay lumuhad sa kanyang harapan pagkatapos niyang magpumiglas na bumangon. Young Mansion Master, hindi ko alam ang background mo dati. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala.
Ginagarantiya ko na hindi na kita sasaktan muli, Young Mansion Master. Kung hindi ka maniniwala sa akin, handa akong manampas sa kidlat na parusang panunumpa. Itinapon na ni Delmar ang kanyang pride at karangalan bilang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion sa sandaling ito. Isa lang ang natitira sa kanyang isipan, at ito ay ang mabuhay. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mabuhay. Hindi pa siya sapat na nabubuhay, at ayaw niyang mamatay. Tulad ng inaasahan mula sa mag-ama, ang mansanas ay talagang hindi malayong nahuhulog sa puno. Delmar, ang paraan ng paghingi mo ng awa ngayon ay katulad ng iyong anak bago siya namatay. Nakiusap din siya sa ganitong paraan. Kung si Delmar ay nagpakita ng ilang integridad, marahil, maaaring iginalang siya ni Alvin ng kaunti. Gayunpaman, ang paraan ni Delmar na nag-groveling ngayon ay nakaramdam siya ng pagkasuklam. Bagamat narinig ni Delmar ang mga salita ni Alvin, hindi siya nang ahas na ihayag ang galit na naramdaman niya sa kanyang puso. Sa ibabaw, siya ay tumingin lubhang mapagpakumbaba. Young Mansion Master, handa akong manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat na maging aso mo kung handa kang patawarin ako. Simula ngayon, kakagaitin ako kung hihilingin mong kumagat ako ng walang tanong. Napasimangot si Alvin dahil sa mga mapang-akit na salita ni Delmar. Ito ba talaga ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion? Si Gory na tahimik na nakatayo sa gilid bago ito ay tumingin kay Delmar at sinaway siya, Delmar, hindi ka karapat-dapat na maging Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Nakakahiya ka sa Mystical Sky Mansion natin. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Delmar ang alinman sa mga salita ni Gory. Nakatitig lamang siya kay Alvin habang humihingi ng awa. Sa sandaling ito, nais lamang niyang mabuhay. Tungkol naman sa ibang bagay, wala na siyang pakialam dito. Maging si Rong Yuan ay nakasimangot sa kanyang mukha. Ito ay maliwanag na ang kaduwagan ni Delmar at ang kanyang matigas na ulo na kumapit sa buhay ay nakaramdam din siya ng pagkasuklam. Young Mansion Master, pakiusap ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Si Delmar ay patuloy na humingi ng awa. Elder Rong, hindi ko na siya gusto sa aking paningin. Isang kislap ng puot ang sumilay sa lalim ng mga mata ni Alvin. Hindi niya gustong makita ang ganitong uri ng Delmar. Ikaw ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion no matter what. To think you'll stoop so low when faced with death. I'm really speechless. No. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Delmar nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nagpatuloy siya sa pagpupumigla sa lupa. Dahil tuluyang napigilan ang kanyang enerhiya, para siyang baboy na naghihintay na katayin. Si Rong Yuan ay umatras mula sa Central Main Hall matapos patayin si Delmar. Senior Uncle. Si Tobias, ang centurion ng Black Armored Army na nakatayo sa labas ng Central Main Hall mula pa kanina, ay yumuko kay Rong Yuan nang makita siyang lumabas. Ang Panginoon ni Tobias ay si Kumi na may katulad na katanyagan kay Rong Yuan sa Azure Cloud Mansion. Bagamat hindi magkapareho sina Rong Yuan at Kumi, pareho silang naging mabuting magkaibigan sa loob ng maraming taon at itinuring ang isa't isa bilang magkapatid na dugo. Dahil dito, ang mga disipulo ni Rong Yuan ay karaniwang tatawagan si Kumi bilang Junior Uncle habang ang mga disipulo ni Kumi ay tatawagan si Rong Yuan bilang Senior Uncle dahil si Rong Yuan ay mas matanda kay Kumi sa mga tuntunin ng edad. Matapos umatras ni Rong Yuan, tanging sina Alvin at Gory lamang ang naiwan sa main hall. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti ng pilit. Senior Brother Gory. Sa huli, si Alvin ang unang bumasag sa katahimikan. Natatakot ako na hindi ako makapunta sa Upper Province sa lalong madaling panahon. Malamang na kailangan kong maghintay ng 1 taon bago ako makapunta sa Upper Province. Nais ni Alvin na pumunta sa pugad ng Dragon Clan at tuparin ang 5 taong kasunduan pagkatapos ng 10 buwan. 1845. Hindi bale. Dahil 1 taon na lang, hihintayin kita. Magagamit ko ang oras na ito para palakasin din ang cultivation base ko. Gayunpaman, ikaw ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, at nasa teritoryo mo ako ngayon. Kailangan mo akong makuha ng magandang lugar para magsaka, okay? Nagbiro si Gory nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap habang siya ay tumango. Swish!
Halos sa sandaling lumabas ang mga salita ni Gory sa kanyang bibig, ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin ay biglang tumunog habang ang isang bagay ay nagkatotoo at umaakyat patungo kay Gory. Gayunpaman, ang bilis ng pag-charge ng item patungo sa kanya ay wala. Sa pagtaas ng kanyang kamay, sinalo ni Gory ang item. Napapikit siya upang tingnan ito at natuklasan na ito ay isang magaan na order token na tila gawa sa kahoy ngunit hindi magkasabay. Nakaukit dito ang numerong 9. Nang iikot niya ang order token, nakita niya itong inukit ng mga platapormang bato na lumulutang sa hangin. Ang bawat isa sa mga platform ng bato ay may isang standalone na bahay na bato. 3 maliliit na salita ang inukit sa kanang ibaba ng drawing, Azure Cloud Platform. Ito ang susi sa tiyang Azure Cloud Platform number 9. Napabuntong hininga si Gory na parang may naalala lang siya. Ang Azure Cloud Platform ay isang napakagandang cultivation place sa Azure Cloud Mansion. Ang Spirit Gathering Formation sa loob ay direktang nakaugnay sa parang 3rd grade na Saintstone na reserba sa Azure Cloud Mansion. Karaniwan, tanging ang mga natatanging disipulo sa Azure Cloud Mansion ang papayagang pumasok sa Azure Cloud Platform upang mag-cultivate. Ito ay dahil ang isa ay kailangang maging malakas upang makapasok sa Azure Cloud Platform upang linangin. May kabuuang 81 Azure Cloud Platform, at sinabing nasuspine sila sa itaas ng main mansion ng Azure Cloud Mansion. Bukod doon, nahahati din sila sa iba't ibang ranggo. Mayroong kabuuang 9 na Azure Cloud Platform sa pinakamataas na lugar. Nakaposisyon sila sa isang bilog at pinangalan ng Azure Cloud Platform number 1, Azure Cloud Platform number 2, Azure Cloud Platform number 3. Hanggang sa Azure Cloud Platform number 9. Sinasabing ang na Azure Cloud Platform na ito ay mayroong cultivation environment na hindi mas mababa sa cultivation place ng mga matataas na opisyal sa Azure Cloud Mansion. Ang susi sa Azure Cloud Platform number 9 ay nasa kamay na ni Gory. Ang mga may hawak lamang ng susi ang maaaring pumasok at magtanim doon. Sa ibaba ng 9 na Azure Cloud Platform na nakaposisyon sa isang bilog ay mas maraming Azure Cloud Platform na nakaposisyon sa isang bilog. May kabuuang 18 sa kanila. Ang kapaligiran ng paglilinang ng 18 Azure Cloud Platform na ito ay bahagyang mas mababa kaysa sa 9 na platform sa itaas ng mga ito. Sa ibaba ng 18 platform na ito, mas maraming Azure Cloud Platform ang nakaposisyon din sa isang bilog. Mayroong kabuuang 54 na platform at ang kapaligiran ng paglilinang ay mas mababa kaysa sa 2 bilog ng mga plataporma sa itaas nito. Gayunpaman, hindi naman masama ang cultivation environment, mas maganda pa rin sila kaysa sa mga normal na lugar kung saan karaniwang nililinang ng mga disipulo ng Azure Cloud Mansion. Dahil ang 81 Azure Cloud Platform ay may napakagandang cultivation environment. Natural lang na maraming alagad ang gustong pumasok at magsaka doon. Gayunpaman, ang mga nais na pumasok sa Azure Cloud Platform upang linangin ay dapat na malakas. Kung ang isang mahina ay sumasakop sa isa sa mga Azure Cloud Platform sa ngayon, maaga o huli ay aagawin ito ng mas malakas na tao. Tulad ng inaasahan mula sa anak ni Guardian Gerald mula sa Mystical Sky Mansion. Kung iisipin ay alam mo pa ang tungkol sa Azure Cloud Platform ng aming Azure Cloud Mansion. Ito nga ang susi sa Azure Cloud Platform number 9. Sinabi ko na sa Elder na namamahala sa Azure Cloud Platform na papasok ka sa Azure Cloud Platform number 9 upang linangin. Ang aming Azure Receipt Cloud Azure ay mapanalunan mo ang platform ng 9 nanograms 9 platform upang maaari kang makipagkompetensya sa cloud ng platform ng Niebe. Linangin ng madali. Isang boses ang biglang tumunog ng may lumitaw na figure na parang multo sa gitna ng Central Main Hall. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Raymond, ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Siya ang nagbigay ng susi sa Azure Cloud Platform number 9 kay Gory. Ama! Nakaramdam ng init si Alvin nang makita niya kung paano inayos ni Raymond ang lahat para sa kanya. Pagbati, Mansion Master Darfield. Yumuko si Gory kay Raymond sa sandaling nanambalik ang kanyang katinoan. Nabalitaan ko mula kay Alvin na inalagaan mo siya ng iyong ama ng mabuti noong siya ay nasa Mystical Sky Mansion. Ako, si Raymond, ay hindi makakalimutan ang kabaitang ito. Tumango si Raymond kay Gory at ngumiti.
Gayunpaman, dahil kaibigan ka ni Alvin, at tinawag niya ang iyong ama bilang Uncle Gerald, maaari mo rin akong tawagin bilang Uncle Darfield. Hindi na kailangang maging magalang at tawagin ako bilang Mansion Master Darfield. Oo, Theo Darfield. Hindi ito tinutulan ni Gory at agad na binago ang kanyang paraan ng pagtugon kay Raymond. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ibinalik ni Gory ang susi sa Azure Cloud Platform number 9 kay Raymond. Naguguluhan si Raymond habang nakatingin kay Gory. Mabilis na sinabi ni Gory, Uncle Darfield, matagal ko nang narinig na ang Azure Cloud Platform sa Azure Cloud Mansion ay ang pinakamahusay na benchmark upang subukan ang lakas ng isang tao. Dahil dito, gusto kong makipagkompetensya para sa pinakamahusay na Azure Cloud Platform bilang disipulo ng Azure Cloud Mansion sa oras na ito sa halip na makakuha lang ng libreng pass. Si Gory ay palaging may tuwid na karakter. Hindi siya komportable na nabigyan siya ng mga espesyal na pribilehiyo nang walang ginagawa para kumita ito. Maaari rin siyang umasa sa kanyang lakas at gumawa ng landas para sa kanyang sarili. May bakas ng papuri sa mga mata ni Raymond nang marinig niya ang mga salita ni Gory. Nang walang sinasabi, inalis niya ang susi sa Azure Cloud Platform 9 platform. Dahil ito ang gusto mo, papayag ako. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na kung wala itong susi sa Azure Cloud Platform number 9, mahihirapan kang madaanan kung gusto mong makapasok sa nangungunang siyam na Azure Cloud Platforms para linangin. Sa aming Azure Cloud Mansion, dahil sa pagkakaroon ng Black Armored Army, maraming mga alagad at mas gusto nilang maging isang ordinaryong Santo Stage ang lahat ng gusto nilang maging isang Divine Saint Stage. Makipagkompetensya para sa posisyon ng isang centurion sa Black Armored Army ito ay dahil kapag sila ay naging isang ordinaryong elder, hindi na sila makapasok sa Black Armored Army. Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Tanong ni Raymond nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Naiintindihan ko, Theo Darfield. Tumango si Gory. Para kay Alvin na medyo matagal nang nakabalik sa Azure Cloud Mansion, halatang alam niya kung ano ang gustong sabihin ng kanyang ama. Dahil sa mga alituntunin sa Azure Cloud Mansion na nagdidikta sa mga elder na hindi pinapayagang makapasok sa Black Armored Army, maraming mga disipulo ng Azure Cloud Mansion na nasa Divine Saint Stage at pataas ang hindi gustong maging mga elder ng Azure Cloud Mansion. Para sa kadahilanang ito, handa silang itapon ang top-tier cultivation environment na maaari nilang makuha at umupo ng walang ginagawa at piliin ang Azure Cloud Platforms, isang mas mapanganib na lugar, sa halip. Ang bawat isa sa elder ng Azure Cloud Mansion ay may sariling cultivation place at ang cultivation atmosphere ay maihahambing sa siyam na pinakamahusay na Azure Cloud Platform. Para sa kadahilanang ito, maraming mga disipulo sa Divine Saint Stage at mas mataas, maliban sa grupo ng mga Eminent Saint Stage disciples, na nakikipagkompetensya para sa Azure Cloud Platforms, at least, ang nangungunang siyam na Azure Cloud Platform ay karaniwang inookupahan ng mga disipulo ng Azure Cloud Mansion sa Divine Saint Stage. Ayon sa mga salita ni Gory, gusto niyang umakyat sa Azure Cloud Platforms at agawin ang pinakamagandang cultivation place gamit ang sarili niyang lakas. Marahil, baka may makuha pa siya sa prosesong ito. Tiyak na hindi niya mapapakinabangan kung naupo lang siya at tinanggap na lang ang ibinigay sa kanya. Iginagalang ni Raymond ang desisyon ni Gory, natural lang na iginagalang din ito ni Alvin. Senior Brother Gory, all the best sa iyo kung gayon. Pupunta ako at bibisita kapag libre ako. Tumingin si Alvin kay Gory at ngumiti. Bakit? Ayaw mong umakyat sa Azure Cloud Platforms, Junior Brother Alvin? Nakangiting tanong ni Gory. Sa aking kasalukuyang cultivation base, ganap na imposible para sa akin na makakuha ng isa sa nangungunang siyam na Azure Cloud Platform. Hindi lamang iyon, ngunit ang aking oras ay limitado sa panahong ito. Umiling si Alvin. Kung hindi niya gagamitin ang Jasper Celestial Sword, magiging lubhang mahirap para sa kanya na talunin ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion sa Divine Saint Stage at pataas. Kung pupunta siya sa Azure Cloud Platform, hindi niya magagamit ang Jasper Celestial Sword. Siguradong magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa tuwing hahawakan niya ang Jasper Celestial Sword. Ang mga nag-cultivate sa Azure Cloud Platforms ay pawang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion.
Sila ay kanyang mga tao, natural, hindi niya gagamitin ang Jasper Celestial Sword laban sa kanila. 10 buwan ay hindi isang mahabang panahon, si Alvin ay kailangang magkaroon ng pinakamahusay na kapaligiran sa paglilinang. Wala siyang oras para lumaban sa Azure Cloud platforms. Bukod dito, gusto niyang pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda para magtanim kaya dapat ay mayroon siyang ganap na tahimik at hindi nakakagambalang cultivation place. Bilang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, madaling binigyan siya ng kanyang ama ng ganoong lugar. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi niya binalak na magtanim sa Azure Cloud Platform. Marahil, maaari siyang pumunta sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay hanggang sa matupad niya ang 5 taong kasunduan. Junior Brother Alvin, may mga problema ka ba? Alam ni Gory na hindi natatakot si Alvin sa gulo. Sa makatuwid, nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, agad niyang naramdaman ang isang pahiwatig ng panganib. Nang marinig ang mga salita ni Gory, sumulyap si Alvin kay Raymond na parang humihingi ng kanyang pahintulot. Tumango si Raymond. Senior Brother Gory. Nagsimulang sabihin ni Alvin kay Gory ang tungkol sa 5 taong kasunduan sa pagitan nila ni Diego mula sa Dragon Clan. Diego. Yung 5-clawed Golden Dragon mula sa Dragon Clan. Bumalatay ang takot sa mukha ni Gory nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabilis niyang sinabi, hindi ka makakapunta, Junior Brother Alvin. Masyadong delikado. Sa kasalukuyan, si Gory ay nasa tabi ng kanyang sarili na may pag-aalala. Para bang siya ang malapit ng humarap sa panganib. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Gory. May 10 buwan pa. May tiwala ako sa sarili ko. Ngumiti si Alvin. Anong pananampalataya ang sinasabi mo? Si Gory ay nanatiling hindi kumbinsido kahit na narinig niya ang mga salita ni Alvin. Si Diego ay ang 5-clawed Golden Dragon mula sa Imperial Family ng Dragon Clan. Bagamat wala pa siya sa kanyang kalakasan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa ilan sa mga mas mahihinang 5-clawed Divine Dragon Elders. At saka, ikaw pa mismo ang nagsabi. Siya ay nasa tuktok ng Divine Saint Stage 5 taon na ang nakakaraan. Ngayong lumipas na ang 5 taon at nakapasok sa stage, maaari siyang bumalik sa stage. Sabihin na hindi pa siya nakapasok sa Exemplary Saint Stage, nasa tuktok pa rin siya ng Divine Saint Stage. Sinabi ni Gory na may takot sa kanyang mukha, dahil dito, ayos lang kahit hindi mo matupad ang 5 taong kasunduan na ito, Junior Brother Alvin. Walang magsasabing duwag ka kahit na kumalat ang balita tungkol dito. Kung tutuusin, noong gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundong ito, hindi ka pa ipinanganak. Senior Brother Gory, hindi mo na kailangang pigilan ako na umalis. Umiling si Alvin. Nakapagdesisyon na ako tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko isugal ang buhay ko. At saka, matagal mo na akong kilala. Sa tingin mo ba ako ang klase ng tao na maghahanap ng gulo para sa sarili ko? Nakangiting tanong ni Alvin nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Natigilan si Gory. Ngayong naisip niya ito, simula nang makilala niya ang kanyang junior brother, isa na talaga siyang hindi maghahanap ng gulo. Ang isang halimbawa ay ang death duel na naganap sa labas ng Hall of Death ng Heaven Palace kung saan dinaig ni junior brother Alvin si Dalton Kun, isang disipulo ng Dalton Clan, at pinatay siya sa dominanteng paraan nang minamaliit siya ng lahat. Junior brother Alvin, iba na sa pagkakataong ito. Ngumiti si Gory ng mapang-akit. Ang kalaban mo ngayon ay hindi si Dalton Kun kundi si Diego. 1846. Sa huli, hindi pa rin nabago ni Gory ang isip ni Alvin. Sa katunayan, kahit na sino ito, walang sino man ang maaaring magbago ng kanyang isip. Ito ay dahil tiwala siyang kaya niyang talunin si Diego at agawin ang pagkakataong makapasok sa Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. Pagkatapos pumunta ni Gory sa Azure Cloud Platform, bumalik si Alvin sa tirahan ng kanyang ama at bumalik sa silid na matagal nang inihanda ng kanyang ina para sa kanya. Sa buong Azure Cloud Mansion, maliban sa mga espesyal na spirit pool, ang tirahan ni Mansion Master Raymond ay walang alinlangan ang pinakamagandang cultivation place. Pagkatapos ng lahat, ito ay direktang nakalink sa parang third-grade Saintstone Reserve.
Ang lugar na ito ay nababalot ng heaven and earth spirit energy sa buong taon na katulad ng fog na nakapalibot sa isang bundok. Gayunpaman, sa kasalukuyang pangangailangan ni Alvin, hindi nababagay sa kanya ang spirit pool kahit na ito ay mabuti. Ito ay dahil mabilis niyang matatapos ang pagsipsip ng liquefied heaven and earth spirit energy sa spirit pool sa maikling panahon. Sa oras na iyon, ang heaven and earth spirit energy sa paligid ay maaaring maubos at makaapekto sa kanyang cultivation. Hindi lang iyon, hindi matutugunan ng supply ang kanyang hinihingi kahit na ang lahat ng spirit pool sa Azure Cloud Mansion ay ibigay sa kanya. Dahil dito, minabuti niyang masunurin na manatili sa tirahan ng kanyang ama upang magsaka. Sa kabila ni Alvin na nasa Azure Cloud Mansion sa napakaraming araw na ngayon, hindi kumalat ang balitang ito. Kahit sa Azure Cloud Mansion, iilan lang ang nakakaalam sa kanya bilang Young Mansion Master. Sa kasalukuyan, tanging ang ilang exemplary saint stage na powerhouses na nasa ibaba ng kanyang ama at ilang mga mapagkakatiwalaang miyembro sa mansyon ang nakakaalam na siya ang Young Mansion Master. Mas kaunti pa ang mga nakakaalam na siya ay nasa Azure Cloud Mansion. Ang dahilan kung bakit siya naging low profile ay dahil sa Devil Seal tablet sa kanyang mga kamay. Ang Devil Seal tablet ay isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking ng Dao Martial Saint Land. Kahit na ang isang powerhouse ng Upper Province ay magnanasa sa armas. Dahil dito, para sa kaligtasan ni Alvin at ng Azure Cloud Mansion, hindi ibinalitan ni Raymond ang balita na anak niya si Alvin dahil ang pangalang Alvin ay kasalukuyang napakasensitibo sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Hanggat nabanggit ang pangalang ito, ang Devil Seal tablet ay agad na maiisip. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagbabago ng Golden Crow's Wing sa pangalawang anyo. Sa oras na iyon, makakalusot din ako sa Early Eminent Saint Stage. Pagkatapos kong makapasok sa Early Eminent Saint Stage, hindi magiging problema para sa akin na itaas pa ito sa Intermediate Eminent Saint Stage bago maabot ng 5 taong paktang deadline nito. Bagamat tila siya ay lubos na kumpiyansa bago ito, higit sa lahat ay sinusubukan niyang palakasin ang kanyang moral. Ang elementary devouring tactic ba ay isang bagay na kaya niyang makabisado dahil lang sa gusto niya? Kaya ba niyang pumasok sa Intermediate Eminent Saint Stage dahil lang sa gusto niya? Kung hindi niya mamaster ang high-grade na divine ability, ang elementary devouring tactic, at hindi siya makakapasok sa Intermediate Eminent Saint Stage, ano ang maaari niyang gamitin para labanan si Jego ang 5-clawed Golden Dragon bukod sa paggamit ng Jasper Celestial Sword? Kung wala siyang elementary devouring tactic, at ang kanyang cultivation base ay hindi nakapasok sa Intermediate Eminent Saint Stage, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si Jego nang hindi ginagamit ang Jasper Celestial Sword kahit na naintindihan niya ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword at umasa sa divine ability, ang Golden Wingses. Sa mga tuntunin ng malupit na lakas, wala siyang anumang kalamangan. Kahit na ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa 6-clawed Divine Dragon na may parehong cultivation base, at ang 5-clawed Divine Dragon ay hindi maihahambing sa kanya, kahit na siya ay nakalusot sa Intermediate Eminent Saint Stage, ang kanyang katawan ay magiging katumbas ng katawan ng 6-clawed Divine Dragon sa Mastery sa Most Eminent Saint Stage. Bagamat ang 6-clawed Divine Dragon ay mas matigas kaysa sa 5-clawed Divine Dragon, paano may kukumpara ang isang Mastery Eminent Saint Stage 6-clawed Divine Dragon sa isang 5-clawed Golden Dragon sa tuktok ng Divine Saint Stage pagdating sa tigas ng katawan? Ang 5-clawed Golden Dragons ay ang mga elite sa 5-clawed Divine Dragons. Kahit sa ang aspeto iyon, mas mataas sila kumpara sa 6-clawed Divine Dragons. Muntik kong nakalimutan na ang lakas ni Jego ay hindi isang bagay na may kukumpara ng isang taong martial cultivator. Sa sandaling naisip ni Alvin ang makapangyarihang katawan ng dragon, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Dati, kumpiyansa siya dahil nakalimutan niyang iba si Jego sa isang ordinaryong martial cultivator sa tuktok ng Divine Saint Stage at ang Early Exemplary Saint Stage. Naalala lang niya na si Jego ay isang 5-clawed Golden Dragon. Isang 5-clawed Golden Dragon sa tuktok ng Divine Saint Stage ang nagtataglay ng katawa-tawang malakas na katawan. Paano naman ang isang 5-clawed Golden Dragon sa Early Exemplary Saint Stage noon? Nakaramdam si Alvin ng panginginig sa niyang gulugad sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito.
Naramdaman niya agad ang pressure na bumababa sa kanya. Sobrang bigat sa pakiramdam na muntik na siyang malagutan ng hininga. Sa pagharap sa pressure na ito, agad na pumasok si Alvin sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at matako na hinigop ang Heaven and Earth Spirit Energy upang pasiglahin ang kanyang Golden Crow's Wings. Ang Golden Crow's Wings ay nagbabago sa bawat minuto at segundo. Hindi magtatagal bago ito matagumpay na magbago sa pangalawang anyo nito. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang sugpuin ang kanyang cultivation base, at maaari na siyang makapasok sa Early Eminent Saint stage sa isang iglap. Habang nagsusumikap si Alvin sa pagtemper sa Golden Crow's Wings, hindi ito tahimik sa malayong Mystical Sky Mansion. D. Del Mar. Nang makita ng tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion na si Jeffrey Dalton ang nabasag na Soul Pearl, ang kanyang mga mata ay naging kasing laki ng mga platito. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Bang! 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 Ang mga damit ni Jeffrey ay lumipad sa kanyang katawan habang ang kanyang hairband ay naputol at ang kanyang asin at paminta na buhok ay lumipad din sa hangin. Biglang nanginig ang mesa at upuan sa malaking gilid ng palasyo at bago pa umalangaw-ngaw ang tunog ng kaluskos. Kahit sino ka pa, kailangan mong suklian ang buhay mo sa pangahas mong patayin ang anak ko. Hindi nagmamadaling sabi ni Jeffrey. Nakikita ng isa ang kanyang Adam's apple na tumataas baba. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, naglalaman ito ng nakakatakot na layuning pumatay. Ang nabasag na Soul Pearl ay pag-aari ni Vice Mansion Master Delmar mula sa Mystical Sky Mansion na namatay sa Azure Cloud Mansion. Natural, walang kamalay-malay si Jeffrey pumunta si Delmar sa Azure Cloud Mansion at doon pa siya namatay. Sa pagharap sa makapangyarihang Rong Yuan, si Delmar ay wala man lang oras para magpadala ng mensahe bago siya namatay. Wala pang isang buwan, namatay ang kanyang apo at anak. Malaki ang epekto nito kay Jeffrey. Sa sobrang galit niya halos mabaliw siya. Samantala, nagkaroon din ng kaguluhan sa Mystical Sky Mansion. Si Delmar, ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay hindi lamang nag-iwan ng isang Soul Pearl sa Mystical Sky Mansion. Maliban sa Soul Pearl sa kanyang sariling tirahan, mayroon siyang isa pang Soul Pearl sa panloob na mansyon ng main mansion ng Mystical Sky Mansion. Ngayon, nang gawin ng alagad ng Mystical Sky Mansion ang kanyang pang-araw-araw na gawain at tingnan ang Soul Pearls, napansin niyang nabasag ang Soul Pearl ni Delmar. Natakot ang alagad ng Mystical Sky Mansion, at agad niyang iniulat ang bagay na iyon. Walang pader sa mundong ito na walang bitek. Sa sandaling naiulat ang balita, kumalat ito na parang apoy sa Mystical Sky Mansion. Hoy, narinig mo ba? Patay na si Vice Mansion Master Delmar. Hindi pwede. Malakas si Vice Mansion Master Delmar. Bukod doon, ang ama niya ay si Guardian Jeffrey, sinong maglalakas loob na pumatay sa kanya. Sigurado ka bang hindi peke ang balita mo? Talagang totoo. Nabasag na daw ang Soul Pearl niya. Sino ang magiging matapang na pumatay kay Vice Mansion Master Delmar? Nang sumiklab ang kaguluhan sa Mystical Sky Mansion, naalerto din si Mansion Master Agustin ng Mystical Sky sa bagay na ito. Agad niyang tinipon ang lahat ng matataas na opisyal na nasa estate ng Mystical Sky Mansion. Sa mga matataas na opisyal na ito, ang may mas mababang posisyon ay ang apat na matatanda ng peak habang ang may mas mataas na posisyon ay ang Vice Mansion Masters at ang Guardians. Nang dumating ang Guardian Gerald, dumating na ang lahat maliban kay Jeffrey. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay nagpakita siya. Ang aking pakikiramay, tagapag-alaga Dalton. Nang makita ni Agustin si Jeffrey, bumantong hininga siya at nakiramay. Ang aking pakikiramay, tagapag-alaga Dalton. Pagkatapos ni Agustin, ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang si Gerald, ay nagsalita din para aliwin siya. Naturally, ang ilan sa mga salita ay mga salitang walang laman. Sa halip ay may bakas ng kasiyahan sa kanilang mga mata. Salamat, Mansion Master. Salamat sa lahat. Medyo paos ang boses ni Jeffrey. Naglabas ang kanyang katawan ng malamig at hindi malapitan na aura. Guardian Dalton, tinipon ko ang lahat dito para talakayin ang pagkamatay ni Vice Mansion Master Dalton.
Kahit na sino ang pumatay, hindi siya papayagan ng Mystical Sky Mansion dahil sa pagiging matapang na pumatay ng isang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Inihayag ni Agustin ang kanyang paninindigan. Natural, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang hanapin kung sino ang pumatay kay Vice Mansion Master Dalton. Mayroon bang sino mang may alam tungkol sa kinaroroonan ni Vice Mansion Master Dalton? Sinulyapan ni Agustin ang lahat ng naruroon sa eksena. Panginoong Mansion Master. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Agustin sa kanyang bibig, ang isang elder ng Mystical Sky Mansion ay tumunog. Ilang araw ang nakalipas, ako ay nagpapatrol malapit sa Earth Palace, at nakita ko si Vice Mansion Master Dalton na nagmamadaling patungo sa timog. Tama. Bago siya umalis, si Gory, ang anak ni Guardian Gerald, ay patungo din sa timog. Sa Mystical Sky Mansion, ang Heaven, Earth, Mystical, at Yellow Palaces ay matatagpuan sa Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan. Kapag umalis ang isa sa main mansion para magtungo sa Timog, tiyak na dadaan ang Earth Palace. Timog. Kumunat ang noo ni Agustin. Nang marinig ni Gerald ang nakatatanda na mga salita ng Mystical Sky Mansion na ito, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang kumirot ang kanyang puso. Sa sandaling umalis ang aking anak, si Delmar ay nagtungo din sa timog. Parang sinadya niyang buntot ang anak ko para mahanap si Little Alvin. Bilang isa sa dalawang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion, si Gerald ay isang veterano. Hindi naging mahirap para sa kanya na malaman ito. Sa sandaling naisip niya ito, pinagpawisan siya ng malamig para sa kanyang anak. Gayunpaman, nang maalala niya kung paano namatay si Delmar ngunit ang soul pearl ng kanyang anak ay buo pa rin, nakahinga siya ng maluwag. Kasabay nito, mahina niyang naisip ang nangyari. Kung iisipin, talagang nangahas si Delmar na magkaroon ng masamang intensyon kay Little Alvin. Sa tingin ko, malamang na napatay siya ng isang powerhouse mula sa Azure Cloud Mansion. Natural, hindi niya binibigkas ang kanyang mga iniisip kahit na nahulaan na niya ang dahilan ng pagkamatay ni Delmar. Bagamat sila ni Jeffrey ay mga tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion, hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Bukod doon, ang kanyang anak ay dumanas ng ilang mga pagtatangka ng pagpatay. Siya ay naghinala na ito ay ginawa ni Jeffrey, ngunit ito ay nakakalungkot na wala siyang mahanap na anumang patunay. Hanggang sa inanunsyo ng kanyang anak na wala siyang balak na manatili sa Mystical Sky Mansion at nag-iisip na magtungo sa Upper Province ay tumigil na ang mga tangkang pagpatay. Sa oras na iyon, nakumpirma na niya na ang taong nasa likod ng mga tangkang pagpatay ay si Jeffrey. Bahagi rin ito ay dahil hindi niya sinasadyang nalaman na gusto ni Jeffrey ang isang disipulo mula sa Dalton clan na maging Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Dahil dito, sinubukan niyang sirain ang lahat ng humahadlang sa kanyang plano. 1847. Timog. Gory. Napasimangot si Mansion Master Agustin nang marinig ang mga salita ng elder ng Mystical Sky Mansion at tumingin kay Gerald. Guardian Gerald, alam mo ba kung bakit patungo si Gory sa Timog? Naghanap ang anak ko para maghanap ng kaibigan bago sila magkasama sa Upper Province, sagot ni Gerald. Hindi niya sinabi na hinanap ni Gory si Alvin. Okay lang si Gory, tama ba? Tanong ni Agustin. Salamat sa iyong pag-aalala, Mansion Master. Magaling si Gory. Umiling si Gerald. Kung may nangyari sa kanyang anak, hindi siya magiging kalmado gaya ng kasalukuyan. Guardian Gerald, maaari mo bang sabihin sa lahat kung sinong kaibigan ang hinanap ng iyong anak? Tanong ni Jeffrey sa kanyang malalim na boses habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Guardian Dalton, wala kang pakialam kung sino ang hinahanap ng anak ko, di ba? At saka, umalis ang anak ko bago umalis ang anak mo, si Delmar. Don't tell me you think my son asked someone to kill your son. Mapanuksong sabi ni Gerald. Ikaw. Naging seryoso ang ekspresyon ni Geoff, ngunit hindi siya makaisip ng sagot. Ano kaya ang masasabi niya? Masasabi ba niya na ang kanyang anak ay nakabuntot kay Gory at may nangyari sa kanya? Gayunpaman, habang lumilipas ang iba't ibang ekspresyon sa mukha ni Jeffrey, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin na tila nakapagdesisyon na siya.
Tumingin si Jeffrey kay Agustin at sinabing, Mansion Master, ang dahilan kung bakit umalis ang anak ko sa Mystical Sky Mansion ilang araw na ang nakalipas ay para buntot kay Gory, ang anak ni Guardian Gerald. Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Walang inaasahang lalabas sa bibig ni Jeffrey ang mga ganyang salita. Si Delmar ay nakabuntot kay Gory. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Jeffrey na may kakaibang tingin. Gaya ng inaasahan, sa sandaling marinig ni Agustin ang mga salita ni Jeffrey, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging seryoso. Guardian Dalton, ibig mong sabihin. May nangyari kay Delmar dahil nakabuntot siya kay Gory. Oo. Kumpiyansa na tumango si Jeffrey at tumingin kay Gerald. Nakakatawa. Napangiti si Gerald. Jeffrey, pabayaan mo ang katotohanan na ang anak ko ay hindi kasing lakas ng iyong anak, at imposibleng mapatay niya siya, kahit na pinatay ng anak ko si Delmar, siya ang unang humingi nito. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, na aminin na ang anak mo ay bumubuntot sa anak ko. Mangyaring huwag sabihin sa akin ang dahilan kung bakit sinusundan ng anak ko si Delmar mula sa malayo. Normal lang ang orientation niya. Ang unang kalahati ng pangungusap ni Gerald ay parang normal, ngunit ang pangalawang kalahati ng kanyang pangungusap ay nagpatingin sa lahat kay Jeffrey na may mas kakaibang tingin. Hindi nila inaasahan na ang Guardian Gerald ay may ganoong katalas na dila. Ano ang ibig niyang sabihin na may normal na oryentasyon ang kanyang anak, at wala siyang ganoong libangan? Sinasabi ba niya na abnormal ang oryentasyon ni Delmar at may ganoong libangan? Agad na lumitaw ang goosebumps sa sandaling naisip nila ito. Gerald. Galit na galit si Jeffrey nang harapin ang kakaibang tingin ng lahat. Halos parang dagandong ito habang sinasabi niya, kailangang igalang ang mga patay. Hindi mo ba naisip na nalampasan mo ang linya sa pamamagitan ng hindi pagpaparangal sa aking anak? Nalampasan ang linya. Napangiti si Gerald. Jeffrey, seryoso ka ba? Ikaw ang unang humila sa anak ko sa gulo na ito para mahugasan ang kasalanan ng sarili mong anak. Lumagpas na ako sa linya, pero ikaw hindi. Tama na. Sumigaw si Agustin sa kanyang malalim na boses para pakalmayan ang mga bagay-bagay. Tagapag-alaga Dalton, bakit buntot ni Delmar si Gory? Inilipat ni Agustin ang kanyang matalim na tingin kay Jeffrey. Mansion Master, sigurado akong alam mo ang tungkol sa pagkamatay ng apo ko, di ba? Hanggang ngayon, lahat ng mga pahiwatig na nakalap namin ng anak ko, si Delmar, ay patungo kay Alvin. Gusto namin siyang hanapin, ngunit wala kaming anumang balita tungkol sa kanya. Dahil dito, wala kaming pagpipilian kundi ang gumawa ng mga plano na umiikot kay Gory. Sa sandaling ito, hindi na maitago ni Jeffrey ang ilan sa mga bagay. Hindi mahalaga dahil wala siyang intensyon na patayin si Gory kung tutuusin. Tungkol sa pagpatay kay Alvin, natural niyang itinago ang kanyang layunin sa pagpatay sa harap ni Agustin. Gusto lang naming hanapin si Alvin sa pamamagitan ni Gory para tanungin namin siya kung alam niya kung sino ang pumatay sa anak ko. Don't tell me na mali na gawin namin ito. Nang matapos ni Geoff ang kanyang pangungusap, siya ay tila miserable at kahabag-habag. Sa sandaling ito, maging si Gerald ay tumahimik. Hindi siya nagdagdag ng insulto sa pinsala. Bagamat naramdaman niyang ang anak at apo ni Jeffrey ang may kasalanan lamang, hindi ito angkop para sa kanya na ipahayag ang nasa isip niya sa sandaling ito. Guardian Gerald, hinanap ni Gory si Alvin, tama ba ako? Tumingin si Agustin kay Gerald. Oo. Tumango si Gerald. Nang makita niyang tatanungin pa siya ni Agustin, mabilis niyang idinagdag, gayunpaman, hindi ko alam kung saan siya nagpunta para hanapin si Alvin. Sinabi lang niya sa akin na hahanapin niya si Alvin para sabay na magtungo sa Upper Province. Marahil, sa sandaling ito, nakaalis na sila sa Lower Province at nakarating sa Upper Province. Tumango si Agustin bago niya sinabi, sa lakas ni Gory at Alvin, hindi sila kalaban ni Vice Mansion Master Dalton kahit magsanib puwersa sila. Sa kasong ito, tiyak na ibang tao ang pumatay kay Vice Mansion Master Dalton. Guardian Dalton, bibigyan kita ng awtoridad na mamahala sa pagsisiyasat ng pagkamatay ni Vice Mansion Master Dalton at ang lahat ng bagay ay ibibigay ng ating mystical sa buong timog. Ikaw. Saad ni Agustin habang nakatingin kay Jeffrey.
Ang mga salita ni Agustin ay walang alinlangan na nangangahulugang maaaring imbestigahan ni Jeffrey ang bagay na ito ng walang pagpipigil. Susuportahan siya ng Mystical Sky Mansion. Ang dahilan kung bakit nagpakita si Jeffrey ngayon ay para sa kapakanan ng mga salitang ito mula kay Agustin. Kung hindi, matagal na siyang umalis at nag-iimbestiga dito ng mag-isa. Alam niya na kahit na mayroon siyang buong puwersa ng Dalton clan para imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak, hindi ito magiging kasing epektibo ng puwersa ng buong Mystical Sky Mansion. Ngayong narinig na niya ang mga salitang gusto niya mula kay Agustin, hindi siya magsisikap sa pagsisiyasat sa timog. Lumipas ang mga araw bago siya tuluyang nakarating sa paligid ng Azure Cloud Mansion. Hinihiling ni Guardian Jeffrey ng Mystical Sky Mansion na makita ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Ikinulong ni Jeffrey ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at yumuko sa hangin habang siya ay nakahover sa hangin. Ang kanyang tono ay mapagpakumbaba at magalang. Kung papansinin ng mabuti, makikita ang patong ng pawis sa kanyang noo. Maliwanag na maging ang Guardian of Mystical Sky Mansion ay nakaramdam ng pag-iingat laban sa Azure Cloud Mansion. Sa totoo lang, hindi sinasadya ni Jeffrey na pasukin ang teritoryo ng Azure Cloud Mansion, ngunit nang gumawa siya ng isang round sa paligid ng Azure Cloud Mansion, wala pa rin siyang nakitang mga pahiwatig. Sa sandaling naisip niya kung paano karaniwang binabantayan ng Black Armored Army ng Azure Cloud Mansion ang Crouching Dragon Lake, naisip niya na maaaring mayroon silang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang anak na si Delmar. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang sarili bago siya pumasok sa Crouching Dragon Lake at inihayag ang kanyang intensyon na makilala ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Gusto niyang tanungin ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ang Black Armored Guards na nagbabantay sa Crouching Dragon Lake kung nakita nila ang kanyang anak na si Delmar. Ako si Guardian Jeffrey na kumakatawan sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion para hanapin si Mansion Master Darfield. Lalong tumayo si Jeffrey nang maalala niya ang pangako ng kanyang Mansion Master. Boom! 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 Di nagtagal, lumitaw ang 10 Black Armored Guard. Ang Decarin, na siyang pinuno, ay agad na tumingin sa kanya at nagtanong, "Ikaw si Guardian Jeffrey mula sa Mystical Sky Mansion?" "Oo." Tumanggaw si Jeffrey. "Ikaw ay dapat ang Decorian, tama?" Ang dahilan kung bakit ako pumunta ay upang hanapin si Mansion Master Darfield sa ngalan ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Mangyaring ipasa ang mensaheng ito. Tumanggaw si Decarin. Mangyaring maghintay dito sandali. Si Jeffrey ay sumang-ayon at hindi kumilos ng mayabang dahil lang sa kabilang partido ay isa lamang eminent Saint Stage Martial Cultivator. Gaya nga ng kasabihan, kailangan mong magpakumbaba kapag nakulong ka sa mahirap na sitwasyon. Dahil may pabor siyang hihilingin sa Azure Cloud Mansion, hindi magiging sulit kung saktan niya ang Azure Cloud Mansion dahil sa ilang maliliit na bagay. Gustong makita ng tagapag-alaga na si Jeffrey mula sa Mystical Sky Mansion si Lord Mansion Master sa ngalan ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Maging ang Decarin ng Black Armored Army ay hindi kwalipikadong makilala ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Dahil dito, ang taong unang nakatanggap ng balitang ito ay si Rong Yuan. Hindi ba tama ni Jeffrey Delmar? Isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha nang maalala niya ang maliit na katotohanan ito. Matapos ibigay ang kanyang order sa Black Armored Army's Decarin, tumalikod ang Decarin para umalis. Dalhin mo siya sa Central Main Hall para maghintay. Nang tumalikod na ang Decarin para umalis, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Rong Yuan at pumasok sa kanyang tenga sa pamamagitan ng voice transmission. Sabihin sa iyong mga nasasakupan na itikom ang kanilang mga bibig tungkol sa pagbisita ni Jeffrey sa Azure Cloud Mansion. Ang Decarin ay tumigil sa himpapawid. Matapos sumagot sa magalang na paraan, nagsimula na siyang umalis. Oo. Bagamat walang posisyon si Rong Yuan sa Black Armored Army, mula sa commander hanggang sa mga ordinaryong gwardya sa Black Armored Army, lahat sila ay lubos na gumagalang sa kanya. Mangyaring sundin ako, tagapag-alaga Dalton. Pagkabalik ng Decarin, tumingin siya kay Jeffrey at sinenyasan si Jeffrey na sundan siya. Salamat sa gulo. Tumanggaw si Jeffrey bago siya sinundan sa main mansion ng Azure Cloud Mansion. Hindi lamang iyon, ngunit dinala rin siya sa Central Main Hall ng Decarin.
Sa kasalukuyan, walang tao sa malaking Central Main Hall. Tahimik na tumayo si Delmar nang hindi gumagalaw habang naghihintay. Hindi naman sa ayaw niyang lumipat, ngunit ito ang Central Main Hall ng Azure Cloud Mansion. Kung ang alinman sa kanyang mga aksyon ay hindi sinasadyang nasaktan ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ang kanyang paglalakbay dito ay magiging walang kabuluhan. Lumipas ang 15 minuto. Lumipas ang kalahating oras. Lumipas ang 1 oras. Hindi pa rin dumarating ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, si Jeffrey ay hindi nang ahas na magreklamo habang siya ay nakatayo doon ng masunurin. Dumagundong. Humigit kumulang 2 oras ang lumipas bago nagsimulang gumalaw ang malalaking pinto sa Central Main Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay mahigpit na isinara. Bang! 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 Kasabay nito, isa-isa ring nagsara ang mga bintana sa Central Main Hall. Sa sandaling ito, ang buong Central Main Hall ay nahulog sa kadiliman. Napakadilim na halos hindi makita ng isa ang mga kamay. Ganito ba tinatanggap ng Azure Cloud Mansion ang kanilang mga bisita? Umalangaw-ngaw sa dilim ang malungkot na boses ni Jeffrey. Ang boses niya na walang kumpiyansa ay tila nanginginig din ng bahagya. Stop! Stop! Itigil mo na ang pag-iisip ng mataas sa iyong sarili. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang maging panauhin ng Azure Cloud Mansion? Isa pang boses ang tumugon sa dilim. Napakalambot ng boses kaya nanatiling hindi alam ang kasarian ng nagsasalita. Sino ka? Ang boses ni Jeffrey ay naglalaman ng bakas ng gulat sa sandaling ito. Kasunod nito, ang isang tao ay biglang makakita ng isang maliwanag na kidlat na lumilitaw ng wala saan, unti-unting nagpapakita ng anyo ni Geoff Dalton. Heimdall. Muling umalangaw-ngaw ang malambing na boses, binibigyang diin ang bawat salita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.